Sinimulan ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Senior Officers Meeting sa lalawigan ng Bataan. Kabilang sa tinalakay ngayong araw ang action plan para sa lalawigan ng Cebu. Narito ang ulat ni Jade Miguel. Ang senior officials meeting dito sa Bagak, Bataan matapos ang 2 araw na workshop patungkol sa fiscal management. Naging highlight dito ang Cebu Action Plan na siya magsisilbing roadmap para sa APEC Finance Minister's process na binubuo ng mga layunin nila para makamit ang isang sustainable na ekonomiya. Mayroon itong 4 na pillars. Una rito ang pagpopromote ng financial integration na siya magdadala ng mas makabuluhang kalakalan sa rehiyon. Pangalawa naman dito ang kampanya tungo sa fiscal transparency at mga reforma na tinuturing na isang instrumento para sa isang maayos at tapat na pamamahala. Pangatlo ay ang pagsusulong ng financial resiliency na siyang makakapagpanatili ng patuloy na paglago ng ekonomiya sa kabila ng mga panganib sa pandaigdigang financial volatility sa merkado. Panghuli dito ay ang pagdaragdag at pagsasaayos ng infrastruktura na siyang bubuo ng mga koneksyon sa ekonomiya ng ibang bansa dahil sa dagdag na hanap buhay at pagkakakitaan. The concluding mission statement of the APEC reads as follows. Our initiatives turned policy goals into concrete results and agreements into tangible benefits. For our 2-day meeting here in Bagak, we seek to carry on with this ideal by building on the above developments in the Cebu Action Plan. We especially enjoin APEC economists with us in our Cebu Action Plan initiatives and deliverables as we prepare our outputs to be presented at the APEC Finance Ministers meeting. We also encourage APEC economists to continue its support for the Cebu Action Plan as a roadmap guiding the Finance Ministers process in carving out a role in the efforts of the APEC to foster a prosperous Asia-Pacific region. Samantala bilang recap, binigyang tuon din ang pagpapalakas sa bawat LGU sa pangongolekta ng buwis. Isa sa mga inisyatibo na ginawa ng pamahalaan ang scorecard ng bayan kung saan inaalam nila ang halaga ng isang lokal na unit. Layon nito na hikayatin na umisip ng paraan ang bawat LGU na madagdagan ang kanilang kita maliban pa sa nakukuha nilang Internal Revenue Allotment o IRA. Para sa mga rural area na kakaunti lamang ang negosyo at infrastruktura, nagsasagawa naman sila ng capacity building sa mga ito para hikayatin na magpasok ng negosyo sa lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.